I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates, siyempre to inform you mga beshwa. Alam po natin, ito si Sara Duterte, no? Every time sa budget deliberation, laging lagi siyang hindi umaaten, no? Pinapakita niya lang na tigasin siya, pero alam niyo sa totoo lang, kung ganun lagi ang kanyang asta, no? Walang mangyayari sa buhay niya. Oo, yung nagmamalaki siya, no, hindi siya sisipot. Di ba? Parang ang feeling niya, vice presidente ako hindi ako sisipot. Bahala sila sa buhay nila. Parang ang ganun ang dating no, para sa akin. So dahil hindi niya sa pagsipot, no, sa budget deliberation, siyempre, ang House of Representatives, alangan naman sundin yung kagustuhan niya. Siyempre hindi. So kung ako lang ang speaker ng House, talagang ipanukala ko na kailangan bigyan nyo ng budget kung ano po ang naging budget ni dating Vice President Leni Robredo. Oo, di ba? Alam nyo naman dito si Sara Duterte, sa bodyguard niya lang sangkaterba, talo pa ang Pangulo. Ewan ko bakit parang takot na takot, napakadaming bodyguard. Si Pangulong Marcos Jr. nga kung umaalis yan, pupunta sa isang lugar, ang bodyguard niya may awang ba, may space, pero siya, naku, kapit kamay. Akala mo kung ang daming crowd, yun pala yung mga media lang at saka yung mga bodyguard niya. Wala, makikita nyo naman yan sa mga ibang video. So dahil dito, ito po yung kanyang yung budget na ibinigay sa kanya ng House of Representatives, no? Makikita nyo kasi mga kababayan, itong ugali ni Sara Duterte talagang hindi po maganda, no, sa mata ng mga kabataan. Very bad influence in my own thinking lamang, no. Hindi maganda kasi, no, kasi ang hiling niya mga kababayan is kailangan yung kondisyon niya, bakit daw si Pangulong Marcos Jr. hindi umaten? Di ba yung ano bang klaseng pag-uutak yun? Presidente yun Kaya nga mayroon siyang ES dahil yun naman talaga ang taga-manage. Di ba? Gusto niya i-label yung sarili niya sa Pangulo pero hindi kaya. Bakit kanyo mga kababayan? Hindi niya kayang i-label yung sarili niya kay Pangulong Marcos Jr. Kasi ang katalinohan ng Pangulo to the highest level Yung kanyang very rare skills to the highest level. Ang Pangulo, ito very low very low. Very lower ang skills nito. As in, wala siya. Sabi nga ni Secretary Gadon, immature. So, kailangan niya pa talaga mag-aral kung paano mamuno ng isang, isang lugar. Sabi dito, mga kababayan, kahit i-research nyo ito, mga besa, makikita nyo yan Sabi, kabataan para sa bagong Pilipinas, deserve ba ito ni VP Sara, yes or no? Nako, yes, deserve niya yun. Kamara, binawasan ng 2026 budget ng OBP matapos hindi sumipot sa budget deliberation. Ayun. Binawasan ng House Representative ang panukalang 2026 budget ng OBP of the Vice President, which is ang OBP mula sa 889.2 million nito guys pababa sa 733.2 million. Dahil sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang budget sa harap ng plenaryo ng Kamara. Alam niyo bakit hindi siya sumipot at hindi niya kayang ipagtanggol? Kayo naman mga besa, very easy, very common sense na lang, no? Ibig ko sabihin, common sense na lang. Alam niyo kung bakit hindi siya sumipot, hindi niya kayang ipagtanggol? Ano ang sasabihin niya sa harapan ng House? Wala naman siyang achievement, wala naman siya nagawa. Ganun lang po kasimple yun. Hindi niya kayang ipagtatanggol, ano ang sagot niya? Wala naman siyang project wala naman siyang naitutulong sa kaban ng bayan. Anong sagot niya sa House? Yung paninira niya kay Pangulong Marcos Jr.
O, di ba? Paninira niya sa pamahalaan. Wala siya talagang maisasagot. Kaya hindi siya dumating sa budget deliberation. Zero eh. Zero achievement siya. Mula nung umupo siya bilang vice presidente, yun lang ang isa sa pinakadahilan kung bakit hindi siya dumating sa deliberation. Ang panukalang pagbawas ng pundo ay isinusulong ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila de Lima sa panahon ng period at amendments para sa 6.793 trilyon pambansang budget sa 2026. Sinang-ayunan ito ng karamihan sa mga membro ng Kamara na pinangunahan ni House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Si Congressman de Lima pa, alam niyo talagang talagang anti-Duterte yan. So, magkano ang binigay sa kanya? 733.2 million. Yun naman talaga, di ba? Yan naman talaga ang budget ng isang OBP, di ba? Pero alam niyo mga kababayan, kahit yan ang budget niya 733.2 million, ay marami ka nang pong magagawa dyan kung talagang matalino ang utak mo. Di ba? Kung matalino ka lang, marami. 700 million yan mga bes. Ang laking pera po yan. Saan po mapupunta yan? Siyempre, sweldo ng bodyguard niya, yung staff niya. Di ba? Malaking pera na yan. Kung tutuusin, kaya mong palawakin sa mga magagandang gawa. Totoo yun. Kung magaling lang ang skills ni Sara, kaso wala siyang skills. Ang mayroon sa kanya, kaliskis. Yan. So, yun po ang nakita kong dahilan bakit hindi po siya sumipot, kasi hindi niya kayang ipagtanggol yung budget niya kasi wala po siyang nagawang proyekto o walang pagtulong. Totoo yun. Ewan ko lang kung totoo yung napabalita sa social media na yung karton ng DSWD inilagay sa kulay puti na supot, no? Yun ang pinamigay sa Cebu nung nagkaroon ng lindol. Yan po ay galing sa OBP. Kumbaga sabi nga nila, madaya kasi yung pinamigay ng OBP ay galing sa DSWD, nilagay lang nila sa supot na kulay white. Ewan ko lang kung totoo yan. I'm not sure. Kaya hindi ko po in-spread yun kasi wala akong credible source na nakita. No? Hindi kasi ako basta-basta nag-upload ng fake. No? Hindi naman tayo pwede mag-upload dito ng fake news, guys. Kailangan may credible. Sabi dito, Ghost BP, tinapyasan ang proposed budget ng OBP dahil sa hindi nito pagsipot sa budget deliberation. Yan ang kastigo. Ayan naman talaga ang regular, tawag dito, ang regular budget ng isang OBP, di ba? Di ba yan? 700 million plus lang. Yun naman talaga yung kay dating BP Lini, yan ganyan din eh. Pero yun, kahit hindi ako makalini, may ginagawa din yun si BP Lini. Tsaka baliktad nga eh. Nung panahon ni Lini Robredo, guys, talagang galit. Kumbaga hindi sila magkasundo ni Digong. Si Digong ang tudo na bumabanat kay Lini Robredo. Si Lini Robredo, patapyaw lang ang kanyang mga sagot baga, no? Hindi tulad ni Sara Duterte na parang puwet ng manok sa social media, no? Sabagay dalawa ang bunganga nito eh. Napakalaki. Kaya kung ang trabaho ni Sara Duterte is paninira sa gobyerno. Ang atensyon ng kanyang pagka-vice presidente is yung ama niya nakakulong sa dahek. Yun lang lagi ang bukang bibig, pupunta sa iba't ibang bansa, namamasyal, tatayo sa isang upuan, kukuha ng isang mic, ang topic niya is yung Pilipinas, bansang Pilipinas, ika nga yung pamahalaan at yung presidente. Once na kasi sinisiraan mo ang presidente sa ibang bansa, matik na po yun, bansang Pilipinas ang dinadrag mo pababa. Yan po ang trabaho niya. Kaya, uulitin ko, hindi niya kayang pumunta sa budget deliberation sa House of Representatives kasi nga po, wala po siyang ipapakita ng mga kawang gawa. As in, wala eh. Yun lang po ang pinakadahilan sa aking nakikita. Hindi kaya niya talaga ipagtanggol kasi wala naman talaga siyang achievement mula umpisa na naging vice presidente.
kundi panggugulo kasama ang mga DDS. Yung Duterte siblings, kasama na si Digong, ang pinakatrabaho nila is paninira at panggugulo sa Marcos administration. Real talk po tayo, no? So yan ang kabuuan ng kanyang ang kanyang budget 2026. Ayan na po yan. Ayan na nakalagay dito. Binawa mula 889.2 million pababa. Ayan, 733.2 million dahil sa pagtanggi niyan di pumunta. Huwag nyo asahan na pumunta yan. Dapat nga mas bababaan nyo pa itong 700 million plus na yan Hindi niya kasi deserve ang magiging VP. How much more maging presidente? Hindi talaga, tamad kasi yan Hindi naman nagtatrabaho. Biro nyo yun. So yun mga bes, ang aking ang pinaka-latest updates ko, ano po ang kapalagayan nyo. Kayo na pong balang ko magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Babus!